Ating palakpakan ng ating buhay na Diyos, mga kapatid. At sa hindi ko pag-abala, sapagkat meron akong kaisipan, bahagi sa isip ko na ito'y mahaba. Itong part na ito ng ating series ay medyo mahaba. Itong part 3 dahil alam naman natin kung ano yung tatalakayin na po natin sa gabing ito. It's about the spirit of pride. So basa lang muna tayo ng ilang scripture bago tayo umupo to save time. Dito na lang po sa Matthew, o Mark na lang rather, Mark chapter 7, verse 21. Sabi po ng ating Panginoon, "For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man." Ang Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita, sabihin natin amen. Amen. You may be seated, mga kapatid. So ito pa rin yung ating main text, context, and verse sa series natin. So binasa ko lang para nasusundan natin yung ating topic, mga kapatid. So binanggitan natin ng mga nakaraang pagtatalakay, yung ilang mga binanggit dito ng ating Panginoon, even William Branham regarding sa nature ng masamang spirito, evil spirits na nag-i-influence or nagpuposes, nagkakaroon ng position, control sa mga tao. So yung 7 na inisa-isa natin nung part 1, i-review lang natin. Ang 7 ay ang pride, ang nangunguna. Then ang pangalawa ay ang murder, then lies, pagsisinungaling. Then ang pang-4 ay adultery. Then ang pang-5 ay thefts o pagnanakaw. Ang pang-6 ay strife, yung pagkakaalit o pag-aaway-away. At ang pang-7 ay blasphemy, pamumusong, mga kapatid. So, tatalakayin natin sa gabing ito yung una. At ang tawag dito sa unang nature ng kasalanan at ng evil spirit na ito, mga mahal kong kapatid, ay tinatawag itong the root of all ruin. Ang ugat ng lahat ng pagkabuwal. At tinatawag din ito na ang pinakamatinding uri ng kasalanan. Ang pinakamatinding uri ng kasalanan, bagamat may kasalanang walang kapatawaran, ang pamumusong, pero ang pride ang dahilan kung bakit namusong si Satanas. Ang pinakauna na lumitaw, nabuo sa puso ni Lucifer, mga kapatid, ay ang tinatawag na pride. So ito ay nagmanifest sa kanya, kung kaya yung mga sumunod pang mga nature, mga evil spirit ay nagmanifest din. So nagsimula ito sa kahanginan. Sa Episo chapter 6, kagaya nung nabanggit ko nung nakaraan, dadaanan natin to, basahin lang natin saglit. Sa Episo chapter 6, sa verse 10, sabi po ni Apostle Paul, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might." Can we say amen to that? Sa katapos-tapusan nga, mga kapatid, kayo'y magpakalakas sa Panginoon. Yan ang kailangan natin. Kinakailangan nating magpakalakas sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Verse 11, "Put on all the armor," sabi diyan, "of God, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil." Wiles, ibig sabihin mga lalang, mga pamamaraan niya,
mga taktika niya, mga kapatid, mga diskarte ni Satanas. So kinakailangan nating may baluti tayo, may sangkap tayo ng baluti ng Diyos upang makalaban tayo sa kaaway. Verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So hindi daw po tayo nakikipaglaban sa dugo at sa laman, kundi nakikipaglaban tayo, Tagalogin mo sa Marian, laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa spirito ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Verse 13, wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. And having done all, to stand. Hallelujah. Stand therefore, having your loins girt about with truths, and having on the breastplate of righteousness. So sabi ni Pablo, tayo'y tumayong matibay, mga kapatid, ng ating mga bewang ay merong sinturon ng katotohanan. So bakit tayo mag-aaral sa gabing ito? At bakit tayo patuloy na nag-aaral? Sapagkat habang tayo ay nag-aaral sa katotohanan ng Panginoon, pinapatibay natin. Amen. Sinasangkapan natin ang ating pananampalataya, ang ating espiritual na pagkatao, upang tayo ay magtaglay ng kalakasan at magtaglay ng kapangyarihan na nagbubuhat sa salita ng ating Panginoon. Ang katotohanan ito ay ang kanyang salita, siya mismo sa kanyang sarili, at habang nalalantad ang katotohanan at ating nauunawaan at ating tinatanganan, mga kapatid, tayo ay tumitibay. Tayo ay lumalakas at hindi tayo mapaglalalangan o mapaglalamangan pa ng kaaway. Tayo magkakaroon ng laban sa kanya. Sabi dito, having on the breastplate of righteousness. And verse 15, and your feet should with the preparation of the gospel of peace. And verse 16, above all. So ibig sabihin, andito na sa uling mga kailangan. Ngunit higit sa lahat, magtaglay kayo ng kalasag ng pananampalataya. Kaya ganun kahalaga ang pananampalataya. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And verse 17, another very important thing. And take the helmet of salvation in the sword of the Spirit, which is the word of God. In verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Amen. So sana po ay handa tayo sa gabing ito, mga kapatid. Kinakailangang may taglay tayong pananampalataya. Amen. And I hope all of us ay may pananampalataya sa gabing ito. So tayo magpapasimula. Ito po yung pasimula pa lang natin. Ang title natin sa part 3 natin sa Heart Series, Dealing the Spirit of Pride. So dati yung nakasulat dito ay confronting the spirit of pride, komprontahin, labanan, harapin. Pero habang ako ay patuloy na naghahanda at nasa pagbubulay, habang nagbabasa ng message ng propeta, dinala ako ng Panginoon sa isang mas magandang salita. At mamaya mababasa natin yan sa message ng prophet, yung salitang dealing.
So kinakailangan nating harapin, mga kapatid. Pag sinabing dealing, di ba? Kinakailangan mong harapin yan. Kinakailangan mong bigyan yan ng panahon para pag-aralan, tingnan kung ano ang meron diyan. At kung makikita natin na ito ay isang malaking parte sa buhay natin na nagpapahirap sa atin at dahilan kung bakit hindi tayo lumalago sa pananampalataya, dahilan ng maraming kaguluhan sa buhay, sa pamilya, at sa spiritual na kalagayan o aspeto, then kailangan natin itong maiwaksi, mga kapatid. Kinakailangan natin itong mapagtagumpayan. So Isaiah chapter 14 verse 12, paulit-ulit itong binasa ng ating kapatid, Brother Intoy, pero meron tayong bibigyan ng diin sa gabing ito. Isaiah chapter 14 verse 12, ang unang nilalang sa sangkalawakan na nasumpungan ang pride sa kanya. Sabi diyan, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thy heart," so yan na, puso. Puso na naman. May puso si Satanas. Sabi diyan, "For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation." Di pa tayo tapos, Sir Marian? Di pa tayo tapos. "I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north." The next, "I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High." That is not pride. Hindi po yan ang pride, mga kapatid. Yan po ay manifestation ng pride. Then, Ezekiel chapter 28, andito po ang totoong pride, mga kapatid. So titingnan natin. May 10 bagay na naroon kay Satanas kung bakit ang espiritong ito, itong kapangyarihang ito ng pride ay bumangon sa kanya, na-form sa kanya, at nagkaroon siya nito. Because of these things, Ezekiel 28 verse 11. Ezekiel 28 verse 11, "Moreover, the word of the Lord came unto me, saying," 28:11. "Moreover, the word of the Lord came unto me, saying," hanggang verse 17 tayo, "Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus says the Lord God, Thou sealest up the psalm, full of wisdom, perfect in beauty. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. The workmanship," so may mga kalalaktawan ako to save time. "The workmanship of thy tabrets and of the pipes was preferred in thee in the day that thou wast created. Thou art the anointed cherub that covereth. I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till," ito na po mga kapatid, "till iniquity was found in thee." Till iniquity was found in his heart. Diba? Till iniquity, singular, was found in thee. Verse 16, "By the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. Therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God, and I will destroy thee.
O covering cherub from the midst of the stones of fire. Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, that they may behold thee. 10 bagay na naroon kay Satanas, mga mahal kong kapatid, isa-isahin natin. Una, sabi ng Panginoon kay Propeta Ezekiel, sabihin mo sa hari ng Tyrus, sa hari ng Tiro, verse 12. So, merong isang tao sa panahon ni Ezekiel, mga mahal kong kapatid, na ipinapangusap ang mga bagay na ito sa kanya sapagkat ang taong ito ay possessed by the devil. Ang kausap ni Propeta Ezekiel nang harapin niya si Tyrus ay tao. Pero ang nasa loob ng haring ito ay si Satanas mismo. Kaya nangungusap ang Panginoon sa dalawang persona. Persona ng tao at persona ng diablo. Kagaya ito sa serpente, na nang kausap ng Panginoon ng serpente, kausap niya literal na serpente, pero ang isinusumpa ng Panginoon ay si Satanas na naroon sa loob. Nang ipagkanulo ni Judas ang Panginoon sa tao, pero ang espiritong na kay Judas ay si Satanas mismo. So sana'y maintindihan natin ang mga bagay na yan, mga kapatid. At ang sabi ng Panginoon kay Ezekiel, ganito ang sabihin mo sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sinilyuhan ka sa kabuuan. Thou sellest up the sum. So may pagsisilyo sa kabuuan. At ang unang binanggit dito na meron sa silyo, mga mahal kong kapatid, una, ang meron kay Satanas, kay Lucifer, bago siya naging Satanas, full of wisdom. Merong 10 bagay na nasa kanya. Una, full of wisdom. Pangalawa, perpekto siya sa kagandahan. Perfect in beauty. Pangatlo, verse 13, Sir Mary Ann, ang pangatlo, thou hast been in Eden, the garden of God. Napaka-importante niyan. Punong-puno siya ng karunungan, napakaganda niya, sakdal ang kanyang kagandahan, at naroon siya sa isang napagandang posisyon. Naroon siya sa halamanan ng Diyos. At yung Eden of God na yan, mga mahal kong kapatid, yan ay ang earth. Di ba? Hindi yan yung Garden of Eden sa panahon ni Adan. Pang-apat, every precious stone was thy covering. May kinalaman ng kanyang kasuotan. Pangatlo ay ang kanyang posisyon kung saan siya naroon. Pang-apat ay ang kanyang kasuotan. At ang kanyang kasuotan ay hindi basta-basta, sabihin pa natin, perpekto ang kanyang kasuotan. Perpekto na ang kanyang kagandahan, perpekto ang kanyang posisyon, perpekto pa ang kanyang kasuotan. Hindi basta-basta ang kanyang kasuotan, sakdal ang kanyang kasuotan. Mga kapatid, panglima, the workmanship of thy tabrets. Verse 14, adya pa rin. The workmanship of thy, next, of thy tabrets and of thy pipes was preferred in thee in the day that thou was created. Meron siyang kagamitan. Meron siyang hawak, mga kapatid. Tagalogin nga natin, Sir Meraan, yung bahaging yan, verse 13, sabi diyan, ang pagkayari ng iyong pandereta at yung mga plauta ay napasayo sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. So, nang siya ay i-create ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, merong hawak si Satanas na instrumento. At ang kanyang instrumento ay sakdal din.
Di ba? Hindi siya kikilos na wala siyang hawak, na wala siyang tangan. At dahil nahanda na ang kanyang hahawakan, mga kapatid, pang-anim, kinakailangan niyang i-anoint. Verse 14, thou art anointed. Meron na siyang, kung ang isa pang ministro, kung si Brother Ryan ay tinawag ng Panginoon bilang pastor, meron na akong Biblia, di ba? Meron na akong magagamit para sa paglilingkod sa Panginoon, para gampanan ang kanyang nais. Itong si Lucifer, mga mahal kong kapatid, God anointed him. So, ang pang-anim, he is anointed. Pagkatapos siyang i-anoint, ang pampito, I have set thee so. Ang Diyos mismo ang naglagay sa kanya. Kumbaga, Satanas, mula sa araw na ito, ikaw ang aking kanang kamay. Gagawin mo ang lahat ng ito. So hindi lamang siya manunugtog. Hindi lamang siya magpapanhik-panaog sa langit at sa lupa. Kundi lahat ng kapangyarihan na pwedeng ibigay ng Diyos sa kanya bago siya Adan ay ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanya. God ordained him. After God anointed him, God ordained him. God appointed him, mga kapatid. Nagkakaintindihan ba tayo? Siyempre, una pang pag-anoint bago ang pag-appoint. Hindi pwedeng unang appoint saka mag-anoint. Nagkakaintindihan tayo? Kinakailangan bago maging hari ang isang hari, kinakailangan mo ng buhusan ng langis. So ayan po ang batas ng Diyos, mga kapatid. So itong si Satanas, inanoint siya ng Panginoon, then God appointed him. Pangwalo, thou wast upon the holy mountain of God. Sa Tagalog nga, Sir Mary Ann, ikaw ay nasa banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpapanhik, manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. So ito ay ministry. Meron na siyang ginagampanan, mga mahal kong kapatid. Panhik-panaog si Satanas. After niyang ma-ordain, kumilos siya. Ginawa niya kung anong dapat niyang gawin. Siyang may kapangyarihan, dominion and authority sa mga nilikha ng Panginoon. Siguro, bago siya nahulog sa iniquity, siya ang sinusunod ng mga demonyo. I'm sorry Lord, ng mga anghel. Wala pang demonyo noon. Pero ang follower niya ngayon, mga demonyo na. Pero dati, all of the angels, all of the angelic beings, even Gabriel, maybe, and Michael, under lang sila ni Lucifer. Di ba? Siya yung nasa pinaka-top, mga kapatid, itong si Lucifer. Then, umaksyon siya. Panhik-panaog. Then another thing, sabi pa dito, pang-siyam, thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. So, magkasunod ito. Yung highlights ko dito, yung ginampanan na una, number 8, thou was upon the holy mountain of God. Yung lugar, isang sagradong lugar na kanyang, kung saan siya magtatrabaho, maglilingkod. Then sabi sa sumunod, sa pang-siyam natin, thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Nakailan na tayo? Nasundan nyo ba, mga kapatid? Hindi ko na kasi sinulat. Nilagyan ko lang siya ng mga number dito. So, isa-isayin ulit natin. Number 1, full of wisdom. Number 2, perfect in beauty. Number 3, thou hast been in Eden, the garden of God. Number 4, every precious stone was thy covering. Number 5, the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was preferred in thee in the day that was created. Number 6, thou art the anointed cherub. Number 7, I have set thee so. Number 8,
Thou wast upon the holy mountain of God. The number 9, thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. And number 10, thou wast perfect. Verse 15 na tayo. Number 10, thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created till iniquity was found in thee. So merong 10, mga mahal kong kapatid, hindi ko alam kung meron kayong napansin sa 10 na naroon kay Lucifer. Then verse 17 tayo. Verse 17 na lang tayo. Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. So dalawa, ang konklusyon ng Panginoon sa 10 na naroon kay Lucifer, kagandahan at kaliwanagan. Tagalogin nga natin ang verse 17. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. English ulit natin. Beauty and brightness. Pag sinabing brightness, mga mahal kong kapatid, ito yung glory na naroon sa kanya. Dahil sa kanyang posisyon, dahil sa kanyang kasuotan, dahil sa instrumento na meron siya, dahil sa karunungan na meron siya, dahil sa sakdal na kalagayan niya, si Satanas ay nagniningning. Napaganda ng kanyang kalagayan, mga mahal kong kapatid. So sana po naisulat ninyo yung 10. So mamaya titingnan natin kung ano ang meron 10 na yan. Then, nang magmataas si Satanas, nang masumpungan ngayon ang tinatawag na pride sa kanya. Inihulog siya ng Panginoon sa kalaliman. At kagaya ng malimit nating marinig, 1/3 of the angels ay nadala niya. At patuloy ako nagbubulay ng mga nakaraan, ang daming katanungan. Ako mismo sa aking sarili, na naghahanda ng paksang ito, ay napakaraming katanungan, mga kapatid. At nag-iisip na nga ako, ano kaya kung hindi ko na muna ituloy ang topic na to? Kasi ang daming katanungan na nag-a-arise. Ang unang katanungan ay ito, gaano karami ang demonyo? O sabihin natin, bago nagkaroon ng demonyo, gaano karami ang mga anghel? Kung ang tao ay umaabot na ng 8 billion ngayon, at bawat tao may tagpipito na lamang na evil spirit, i-multiply mo. Paano kung legion ang meron sa isang tao? Nakakaintindihan ba tayo, mga kapatid? Paganahin nyo yung mag-aaral tayo. Well, may kasagutan eh. Sabi ng Biblia, inahalin tulad ang mga anghel na ito, mga demonyong ito, sa bituin ng langit. So ang stars ay innumerable. Innumerable po ang stars. Tama ba? Hindi natin kayang bilangin ang bituin. So hindi binigay sa atin ng Panginoon kung ilan ang eksaktong bilang ng mga anghel. Pero isa lang ang alam ko, mas marami sila sa tao. Nasagot yung tanong ko, paano mangyayari ang isang tao? Diba? Ang daming tao sa mundo. Tapos, lahat may posisyon, lahat ay si Satanas, okay, ang mga demonyo ay merong posisyon sa kanila, merong control sa kanila. So, gaano karami? Well, yung 1/3 na ito na nadala ni Satanas, mga kapatid, hindi natin mabilang. Sabihin na lang natin, as of now, ang mga demonyo ay kagaya ng hangin. Hindi natin sila mabilang. Well, may mga binanggit ang Panginoon, 7, may mga pulutong, pero kung bibilangin natin, ilan lahat sila? Innumerable. Well, may bilang yan.
Kaya lang bilang tao na limitado tayo, pwede nating sabihin, innumerable as of now. Pero isang araw malalantad at maintindihan natin gaano sila karami. At may layunin ng Diyos kung bakit ganun karami. Tama ba? Nang lalangin ng Diyos ang lahat ng bagay, meron siyang layunin, mga mahal kong kapatid. Sa tayo magpapatuloy nang ihulog si Satanas, kasama ang napakaraming mga demonyo, mga anghel na naging demonyo, ngayon, nang likain na ang tao, patungo tayo sa tao, nang dayain ni Satanas ang unang taong nadaya, which is si Eva. Sa Genesis chapter 3, so ayaw ko mag-adlib ng marami kasi ang haba nito. Pero hindi rin tayo magmamadali. Kung hindi natin matatapos ang part 3, then susundan natin to sa susunod. Sa Genesis chapter 3, malimit na rin natin itong basahin. Nang iposes ngayon ni Satanas ang serpente, kausap niya ngayon ang babae sa halamanan ng Eden. Sabi ng serpente na poses ng diablo, verse 4 ng chapter 3, "And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die, for God does know that in the day ye eat thereof, then your eyes," verse 5, "then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil." So ano po yung ipinipresent na ngayon ng kaaway, mga mahal kong kapatid? Meron siyang itinuturo kay Eva sa babae. At ang sumunod na talata ay nagsasabi ng makita ng babae, verse 6. "And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired, to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat." Ano ang inoper ni Satanas kay Eva? Ano ang binago ni Satanas sa kaisipan ni Eva? Kung kayong tatanungin ko, mga mahal kong kapatid, nang tanggapin ni Eva ang inaalok ng kaaway, meron bang naging pagbabago? Malaki. So ano ang kinalaman ng malaking pagbabagong ito sa kasalanan na ginawa ni Satanas at sa kasalanan na ginawa ng tao? So mamaya natin sasagutin yan. May mga paalala ang Panginoon. Proverbs 16:18. Sabi ng ating Panginoon, "Pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall." Nauuna daw ang tinatawag na pride, hindi yan pagmamataas, di ba? Hindi lang yan basta magmamataas. Isang espiritu yan, isang nature yan, isang buhay at kapangyarihan yan na kumikilos. At bago nagkakaroon ng pagkabuwal o pagkapahamak, lumilitaw ang espiritong ito. Nagpapakilala, nagmamanifest ito. Tagalogin nga natin, pag tinagalog, bababaw na, ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan. Ang nagmamataas na diwa ay sa pagkabuwal. So yan ay mga manifestation na lang, mga kapatid, ng spirito na tinatawag na pride. Luke chapter 14 verse 11. Paalala mismo ng ating Panginoon, sabi niya dito, "For whosoever exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted." Can we say amen to that? Sino mang magmataas, yung exalted ay isang napaka lawak na salita. Pag-i-exalt, ano meron sa exaltation? Di ba? Ano meron sa exaltation? So nakatago sa salitang yan ang espiritu ng pride. Sino mang mag-exalt sa kanyang sarili ay mabababa, mababagsak, at sino mang magpakababa sa kanyang sarili
ay itataas ng Panginoon. Hallelujah. Alam nyo, sa panahon nating kinabubuhayan, we are in the last age, mga kapatid. We are in the Laodicean age. Tinatawag natin tong people's right. At sa panahong ito, sa iglesyang ito ay lumitaw at nagkaroon ng mataas na pagkilala at pagpapahalaga sa tinatawag ng mga gay and lesbian. Bakla at tumboy. Nangyari lamang yan sa panahon natin. Ikapitong kapanahunan ng iglesia, nag-research ako, nag-aral lang konti para maintindihan natin. Nakaraang buwan ng Hunyo, ang tawag dito ay Pride Month ng LGBTQ+. So buti pa sila, mayroon silang Pride Month. Sa Legazpi, meron silang ginawa na pagbabandera. Sa Naga City, meron silang ginawang kung ano-anong mga pakulo. Sa Quezon City, sa Metro Maynila, sa Amerika, even in Europe. At ang Pride Month na ito na tinatawag, na nabuo sa panahon ng Laodicea, ay nabuo ito, mga kapatid, noong June 28, 1969. Ang ating propeta namatay 1965, pero nagpahayag na siya about sa morality ng tao. Isa sa kanyang pangitain, sa 7 major vision niya, nakita niya na ang moral ng tao ay madidegrade. Nakakita siya ng karimari-marim ng mga pangitain about morality, turning into immorality. Pero sa panahon ng ating propeta, hindi palantad ang mga bakla. At alam natin kung anong hula sa banal na kasulatan na winika ng ating Panginoon, as it was in the days of Sodom and Gomorrah. Diba sa panahon ng Sodom at Gomorrah, inilantad sa atin ng propeta, inilantad ng Biblia sa atin, na sa panahon ni Lot, sugapa ang mga bakla. Pero nakatago yan sa marami. Pero sa panahon natin, mga mahal kong kapatid, 100 times kumpara sa Sodom at Gomorrah. Nung nabubuhay ang ating Panginoon, sabi ng Panginoon, kung mangangaral ang Panginoon at maririnig ng mga taga Sodom at Gomorrah ang kanyang salita, magsisisi sila. Kung ang mensaheng naririnig nila, sabi ng Panginoon, kung maririnig ng mga taga Sodom at Gomorrah ang mensahe ko, they will repent. Kung narinig ang mensaheng ito sa Sidon at sa Tiro na nagmataas, they will repent. Pero sa aba ng henerasyong ito, sapagkat hindi na sila makikinig. Di ba? Mas lalong tumaas at lumakas ang spiritong ito. Natutuwa ko sa terminology ni Brother Intoy nung nakaraan. Nung nakaraan lang, inopen ko to sa mga brothers. First time ko lang marinig ito, na pinapakain natin si Satanas. Kumakain si Satanas ng ating alikabok sa pamamagitan ng ating pagsuway. Sabi ko, may punto. Sabi ni Pai Intoy, every time na sinusuway natin ang salita ng Diyos, pinapakain natin si Satanas at siya'y lumalakas. Napakalawak na yan. Pero totoo ako sa pagpapahaya ng ating kapatid, Brother Intoy. So, June 28, 1969, ito ay unang ginawa at sinelebrate ng mga kabaklaan, ng mga katumbuyan sa lugar ng LA. Di ba? Sa Los Angeles, California. Kaya naman ganun na lamang ang pangangaral ng propeta sa LA na magsisi sila sapagkat nakahanda na ang hatol sa kanila. So, para lamang sa inyong impormasyon, for your awareness, on June 28, 1969, LGBTQ pride was held. Ito ay tinatawag na long observance dedicated to their celebration. At noong 1999,
Si President Bill Clinton ng Amerika ay officially, sabi dito, officially declared month of June as Gay and Lesbian Pride Month. So, buti pa sila, meron silang isang buwan na celebration. Ang tawag sa celebration na ito sa loob ng isang buwan, buwan ng Hunyo, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo. At ang kanilang kulay, 6 lang din, kulang ng isa. Diba? Na-formulate noong 1969. Ano meron sa Pride Month? Ano yung ginagawa nila, mga mahal kong kapatid? Yung kanila bang pagmamarcha, pagbaway-gayway ng watawat? Yung kanila bang tuwirang pagsuway sa salita ng Diyos at hindi pagkilala sa kautusan, ito ba ay matatawag nating pride? So ano talaga ang pride? Pag tayo ay bago tayo magpatuloy, magtatanong ako, makisama kayo. Sa palagay ninyo, ano ang pride? Brother Billy? Di pagsunod. Brother Richard? Ano kaya ang pride? Di ba ang alam natin pagmamataas? Well, ang hindi pagsunod, ang pagmamataas, pagpatay, pagsinungaling, pagkikapit, pangalo niya, lahat na sabihin ninyo, manifestation lang yan ng pride. So ano ang pride? Mamaya sagutin natin kung ano yung pride, mga kapatid. Sa pangaral ng propeta, sa paksa na The Seven Church Ages, sa panahon mismo ng Laodicea, ito yung kanyang winika. Unang quote, Sir Mary Ann, "They are full of pride. Sabi ng prophet, taas mo. Yeah. They are full of pride. No. Doon lang sa naka-highlights na. Yan. Sabi ng propeta, they are full of pride. They boast what they have. So automatic, pag tayo nagmabasa ng message, i-search natin yung word na boast. Ano ba yung boast? First time kong ma-encounter. Naalala ko yung pastor, nakilala ko sa denomination, nag-comment siya sa post ko sa Facebook ng quotation ng propeta. Sabi niya, Tagalogin mo na lang. Hindi maintindihan yung English niya, ang lalim. Diba? Ang lalim kasi ng English ng propeta, mga kapatid. Ano ibig sabihin ng they boast what they have? Ipinagmamalaki. Diba? Ipinangangalandakan. So ang meron sa Laodicea ay they are full of pride. Mayaman daw sila, wala silang anumang kailangan. Yan ang panahon natin. But what they have will not stand the test of time. They have built upon quicksand rather than the rock of the revelation of God's word. Soon cometh the earthquake. Hindi lang ito basta literal na earthquake. Bagamat merong literal na earthquake, nung nakaraan lang, July 5, merong pinaghahandaan yung mga tao. Nagpapanik sila. Dahil yung isang humula na nung 2011, tama ba? 2011, yung tsunami sa Japan. Hinulaan ng taong ito na magkakaroon ng tsunami. Bago pa dumating ang tsunami noong 2011, humula siya at nangyari. At meron siya ulit na hula na July 5, 2025, magkakaroon ng matinding earthquake ulit at magkakaroon ng matinding tsunami na mas malaki sa tsunami noong nakaraang 2011. At sunod-sunod yung earthquake sa Japan. Nabalitaan nyo ba? Halos walang mintis yung earthquake araw-araw at nangangamba na. Ako nga, natitip na rin ako na mag-share pero I just keep silent. Hindi pa panahon para mangyari ito. Yung the big one sa Manila, hindi pa panahon. Pero alam natin na merong magaganap ng mga pagyanig, mga kapatid. Pero hindi lang ito pagyanig sa lupa, kundi pagyanig sa spiritual na kalagayan, spiritual dimension, na kung saan ang pananampalataya at paninindigan ng mga tao, ng mga mananampalataya ay masusubok. Sabi dito, soon there will come the storms.
So hindi talaga to literal na earthquake lamang at bagyo, kundi ito'y may kinalaman sa galit ng Diyos at sa kanyang paghatol. Soon there will come the storms of the wrath of God in judgment. Then comes sudden destruction. And in spite of all their carnal preparation, they will still be unprepared for what comes upon the earth. They are those who, in spite of all their worldly efforts, are actually opposing themselves and don't know it. So ito po ang kalagayan ng Laodicea, mga kapatid ko. Kaya nga kinakailangan nating makalabas sa Laodicean age. Nung nakarang ministerial meeting, nakinig ako, at ito yung isang topic nila, wala na tayo sa Laodicean age in spiritual application. Kinakailangan nasa bride age na tayo. At sila na nasa bride age, meron silang kapahayagan. Amen. Sila ay nakatayo sa bato ng kapahayagan ni Kristo. Meron silang pananampalataya, meron silang paninindigan, at magagawa nilang tumayo sa tinatawag na test of time, mga kapatid. So ang Laodicea, sabi ng propeta, ay punong-puno ng tinatawag na espiritu ng pride. They are full of pride. At ito ang problema sa ating panahon. Problema ng individual, problema sa tahanan, problema sa mag-asawa, pamilya, problema sa komunidad, sa gobyerno, mga kapatid. Halos sa lahat ng aspeto ng meron tayo sa ibabaw ng lupa, ang espiritong ito ay nariyan na kumikilos. Pero ang nakikita lang natin ay yung mga salitang pagmamataas, pagmamayabang, boasting, bragging, di ba? Hindi natin nakikita kung ano talaga ito. At ngayon, i-unmask natin. Sapagkat it is more than bragging, more than boasting. It is more than disobedience. Bakit sumusuway ang isang tao? Dahil nagtaglay siya ng puwersang ito. Bakit pumatay ang tao? Yung sumunod-sunod, pride muna, then murder. Walang pagpatay kung walang spirito ng pride. Lahat ng mga sumunod, lies, adultery, thief, strife, blasphemy, lahat ng yan ay may kinalaman sa tinatawag na pride. At ito ang suliranin sa panahon natin, mga mahal kong kapatid. Nang si Satanas ay magkaroon dito sa kanyang puso. Nang ito ang malantad sa kanya. Nang ito ang maging pagkakakilanlan niya. Nang ito ang naging pagkatao niya, pagkademonyo niya, pagkadiablo niya. Hindi siya tao. Ang tinatawag na pride ay magmanifest na una sa kanya. Nang ito ay malantad, isang uri ng kapangyarihan na lumaban sa Diyos. Actually, hindi naman talaga si Satanas, mga kapatid. Kung wala ang espiritong ito, kung hindi ito nabuo, kung hindi ito naanyuan at naging siya sa kanyang sarili, walang rebellion na mangyayari. Hindi niya gugustuhin na lampasan ng Diyos, mga kapatid. Kaya lang, sabi doon, merong sumibol till iniquity was found in him, in thee, in his heart. Kaya hindi lang ito sa mga taong may kaya sa buhay, hindi lang ito sa mga taong mayaman, maraming pag-aari. Lahat ng tao ay subjected, mga kapatid, subject sa spiritong ito na kinakailangan nilang makita, makilala, at mapagtagumpayan. What is pride? Sasagutin na natin.
Who is this, mga kapatid? Sino ito? Ano ito? Kaya ang isang tao, makinig kayong mabuti, kaya ang isang tao hindi nakikinig. Kaya ang isang tao hindi sumusunod. Kaya ang isang tao suwail, matigas ang ulo, malamig ang puso, sinungaling. Ubusin na natin lahat ng negatibong salita. May galit sa puso, may inggit. At yung manifestation pa, kaya ang isang tao hindi lumalago. Kaya ang isang tao ay naghihirap. Actually, sa Biblia, mababasa natin, ang taong may taglay ng espiritu ng pride, hindi pinapakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Kaya magsiyasat tayo. Meron ba tayong mga panalangin na tila ba walang sagot, mga kapatid? Kasi pwede nating isipin, Panginoon, di naman ako mapagmataas. Wala naman akong pride. Nagbago na ako eh. Halos pag tinignan mo yung sarili, hindi ka na nagsisinungaling, hindi ka nagmumura, hindi ka nagsusugal, hindi ka naman gumagawa ng maraming mga bagay na liko. Hindi at tila ba, hindi ka lumalago. Nagagawa mo naman ng ilang mga bagay na ayon sa kalooban ng Panginoon. At ang ilan nga, maganda pa eh. Kung titingnan mo, ang ganda. Pero hindi mo namamalayan, ito yung pinakamatinding spirito na nasa atin, nasa iyo, na dahilan kung bakit tila ba, sa kabila ng pagsusumikap natin, at mga bagay nang nagagawa ayon sa kalooban ng Diyos, ay tila meron pa rin kulang. 5 taon na tayo, 10 taon na tayo. Nung nakaralang may nakapagsabi, kung kailan tumagal ka na. Kung sa unang mga buwan at taon sana, maiintindihan pa kita. Pero bakit ngayon pa? Kung kailan 5 years ka na, 10 years ka na. Yung iba nga, kung kailan mamamatay na. Yung ilang mga pastor, mga lingkod ng Diyos, kung kailan tumanda na, nag-senior citizen na, saka nabuwal. Saka nagka-problema. Well, meron kasing nakatago. At tusang kaaway, mga kapatid. Alam nyo ba yon? Mandaraya siya. Mandaraya, higit pa sa mga mandaraya. At kung alam nyo, kung iniisip nyo na alam nyo na ang kanyang pandaraya, nagkakamali po tayo. Ulitin ko, kung sa palagay po natin, ay alam na natin ang gawa ng kaaway, at alam na natin ang paraan ng kanyang pandaraya, at pwede natin sabihin, alam ko na ang gawa ng kaaway, alam ko na, di mo ako maluloko, Satanas. Well, bakit hindi ka lumalago? Bakit hindi ka pinagpapala? Bakit hindi ka makalaya sa kahinaan mo? Kinakailangan ang bunutin na una, ang una nating haharapin, mga mahal kong kapatid, yung nangunguna. Ito rin po ang taktika ng kaaway. Mahirapan tayo, yung uunahin natin, yung mga maliliit. Ang inuuna ng Panginoon, yung mga hari. Kaya kapag ang pride na ito ay na-expose na at nakilala natin at tinarap natin, yung mga sumunod, madali na lang nating haharapin. Kasi kaya pala nagsisinungaling ang tao, kaya pala nagnanakaw, kaya pala pumapatay, kaya nangangalo niya, nakikiapid, kaya may pita sa laman, kaya masuwayin ay dahil sa spiritong ito. What is pride? Ulitin nga natin yung 10 na naroon kay Lucifer, mga kapatid. Baybayin natin at magtatanong ulit ako kung merong magkakaroon ng idea sa inyo, ano ang pride? Ano ang nature nito at sino ito? Una,
Full of wisdom. Full of wisdom. Pangalawa, perfect in beauty. Pag tumingin ka sa salamin, ang makikita mo ay ang iyong sarili. Pag tumingin si Satanas, ang makikita niya ay si Satanas. Full of wisdom. Pag may nagtanong, sasagot siya, magsasalita siya. Sinong maririnig mo? Si Satanas. Habang sumasagot siya, nang may kahusayan, napaganda ng kanyang anyo, ang nakikita mo ay si Satanas. Ang pangatlo, thou hast been in Eden, the garden of God. Andun siya sa posisyon na yon. Every precious stone was thy covering, meron siyang magandang kasuotan. Panglima, meron siyang mga workmanship, meron siyang mga instrument, hawak, na bago pa siya nilikha ng Panginoon, ay inuna ng linikha ito para kanyang gamitin. Pang-anim siya'y pinahiran. Pang-pito siya'y inordain. Pang-walo, thou was upon the holy mountain of God. Siya ay inilagay sa posisyon at para umakto dito, kayo pang-siyam, thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. At pang-sampo, sa lahat ng kanyang kilos, sa lahat ng kanyang pamamaraan, saktal siya. At dahil sa 10 ito, kaya nagkaroon ng pride. Because of that 10 things that God mentioned in the Bible, kaya merong lumitaw na salita at espiritu, nature na tinatawag na pride. Meron akong 5 inilista dito, mga mahal kong kapatid. Ano ang meron sa pride? Una, balikan natin. Bitin-bitinin ko muna kayo. Isaiah. Isaiah chapter 14, verse 12. Sana nga po may makuha na kayo para pag nagtanong ako, meron kayong may sasagot kahit pa paano. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Ezekiel chapter 28, verse 11. Ezekiel chapter 28, verse 12. Verse 12 tayo. Son of man, take up lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, thus is the Lord God, thou sellest of the psalm. King of Tyrus, son of the morning, pinangalanan siya mismo. Kaya ang meron dito sa aking nailista, ano ang meron sa pride, ano ito mga kapatid. First, may kinalaman nito sa iyong pangalan, your name. Second, your position. Third, the things that you have. 4, the place that you are, kung saan ka naroon. At panglima, your appearance. Ano yung 5? Your name, your position, your things, your place, your appearance. Ano ang tawag sa 5 yan? Your identity. What is pride now? What is pride now? Your identity. Sino ka? Si
Si Brother Billy bang nakikita ko ngayon? Sino ka? Pag ako may control sa aking sarili, I am Ryan, the Son of God, the bride of Christ. Kinahabagan ng Diyos, pinayaan niya. Thank you, Lord. Pag pinag-usapan ng identity, mga mahal kong kapatid, makinig kayo mabuti, wala itong kinalaman. Si Lucifer kasi yung tinitingnan natin at yung hari ng Tyrus. Katuso talaga ang kaaway. Tuso siya. Kaya hindi mapapansin ng mga kabataan, ng mga nanay sa tahanan, ng mga tatay sa tahanan, na pwede ang espiritong ito na pinakawalan sa kalaliman, na nasa mga kahanginan, ay napakatindi, mga kapatid. Kung gagamit pa tayo ng mga termino, destructive force ito, insidious force, brutal. Pero yung isang tao, napakahinhin naman. Yung isang tao, ngumingiti. Kaya wala ito sa kanyang, kung mahirap siya, kasi ang isang taong mahirap, na walang anuman, meron pa rin siya. Nagkakaintindihan ba tayo? Nabanggit ko nga sa mga brothers nung nakaraan, ang mas matindi, mga mahal kong kapatid, na hindi napapansin ng marami, at isa sa ikinaiinis ko, yung spirito ni Brother Ryan na ako na merong salita ng Diyos at sana nga tama ang kalagayan ng aking puso, patawarin ako ng Panginoon kung mali. Isa sa kinaiinisan ko, na talagang irritated ako, kapag nakakita ako ng mga taong bobo, walang kwenta, na mahirap, na walang alam, na nagpapakilala na parang may alam. Mga kilala ba kayong ganyan? Mga kapatid, pag sinira nyo ng Word of God, hindi makikinig, sasagot-sagutin ka, babalagbagin ka, at ikaw, nanginginig ka na, ang dami pa naman nila. Sasabi lang yan, ay, bakit ko rin yan, kaparasugal mo ni dati, mistado ko ka. Pabere, Biblia pa ka, baik panlawag mo ton. Kasi nakaranas na sa mga arogan na pananambitan ka ang mga tawang udaman pagkaisi. Siguro sa Brother Alex, yung mga matanda natin, they're raising their hands sapagkat noong mga panahong dati, nakalipas, prone sila sa ganitong kalagayan, mga kapatid. Well, hihimayin na natin kung bakit naging identity. Bakit may kinalaman ito sa identity. Sa Matthew 16 verse 24, wow, hindi po talaga natin matatapos, mga kapatid. So, hindi na tayo magmamadali. Andito pa lang tayo sa page na to. So, meron pa akong 10 page. So, siguro, aabot lang tayo hanggang dito. Lord willing. So, yung mga quotation natin, mamaya, sana may maabot tayo kahit pa paano. Matthew 16:24, ito ang dahilan kung bakit minention ito ng Panginoon. Isa sa pinaka-importanting mandato niya. Isa sa pinakamahalaga na pangungusap na kanyang iniwanan at ibinahagi sa kanyang mga disipulo at sa mga tao. Sa panahon na yon at patuloy na inaabot ang mga taong tinatawag. Sabi sa verse 24, then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself. Ano yung i-deny, mga mahal kong kapatid? Yung sarili. Sino yung sarili na yan? Diba? Let him deny himself and take up his cross and follow me. Pinangaral ko na to dati. Salamat sa pagdadagdag ng Panginoon ng pagpapaunawa sa atin na hindi lang ito basta pagtalikod sa iyong sarili. Hindi lang ito paglimot mo sa iyong sarili kung sino ka. Kundi, kaya ka mayroong dalang krus
sapagkat susundan mo ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagpala tayo ng awit ni Brother Billy nung nakaraang linggo. Ano yung awit ni Brother Billy? Sa inyo na ang buong mundo. Sa akin si Kristo. Kantahin mo nga, Brother Billy, tayo ka nga ulit kahit yung isang bahagi lang. Sige, para magising sila. Kunti tayong intermission. Sige. Kahit akapela na lang. Memorize mo ba? Pakinggan nyo. Marami pumiyak sa kanta niya. Kita ko sinatansin. Sabihin na, lubulong mo na eh. Ano wala sinatansin niya? In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world, just give me Jesus. Yeah, dapat laging handa. I-plus mo nga, Sir Meran, ulit. You can have all this world. Sino ang gusto niyan, mga kapatid? Sino ang tinamaan ng awit na yan nung linggo? Kung hindi kayo tinamaan, tatamaan talaga kayo. Yeah. I am touched, I am blessed because of the lyrics of that song, mga kapatid. Thank you, Brother Billy. Balikan natin yung verse, Matthew 16:24, Sir Mary Ann. If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Kaya nga sabi na Apostol Pablo, mga kapatid, ako ay napakong kasama ni Kristo. I am crucified with Christ. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi siya. Kapag dating sa verse 25, ano pa ang winika ng ating Panginoon? For whosoever will save his life shall lose it. Well, nung una, pag tiningnan natin ito, for whosoever will save his life shall lose it, para bang yung buhay lang na espiritu. Yung isang taong mamamatay sa laman, o kaya naman isang taong ililigtas ang kanyang buhay at iiwasan niyang kamatayan. Pero palawakin natin ng konti sa gabing ito. Sino mang mag-ingat, sino mang magligtas sa kanyang sarili, ay mawawalan ng totoong buhay. Ano ang meron sa buhay? Ano meron sa pangalan? Identity. Ano meron sa posisyon pag sinabi kang son, king? Identity. Ano meron sa buhay? Identity. Sino mang mag-ingat ng kanyang pagkakakilanlan, sino mang magpahalaga sa kanyang sarili, makinig kayong mabuti, mga mahal kong kapatid, sino man na inuna ang kanyang sarili o pinahalagahan ang anuman na meron sa kanya, sa kanyang mang isipan o sa kanyang mang damdamin, yung totoong pagkakakilanlan ay wala sa iyo. Well, ibig sabihin ang mga totoong nobya ni Kristo, handa at kaya nila na mawala sa kanilang sarili. Hindi lamang mamatay. Handa silang mawala, talikuran, kalimutan ang meron sila, alang-alang sa totoong pagkakakilanlan na meron sila kay Kristo. Amen. Napapakinggan niyo bang maigi, mga mahal kong kapatid?
Handa mong kalimutan, talikuran, hindi mo iingatan ang iyong sarili. Hindi mo iingatan o pahalaga na yung sariling prinsipyo, paniniwala, damdamin o kaisipan. Hindi lamang ito sa mga panahon na naging successful ka na, meron ka nang narating sa buhay, o meron kang nalalaman, meron kang naiintindihan, meron ka ng mga pag-aari. Kahit sa panahon ng kawalan, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng karamdaman, pwede ngang isang tao ay naiingatan ng kanyang sarili, nagpapahalaga sa kanyang sarili, sapagkat hindi niya kayang bitawan ang bagay na naroon sa kanya para lamang i-embrace, yakapin kung ano ang nais ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya mamimili lang naman tayo, mga mahal kong kapatid, ano ang nais nating pagkakakilanlan ng meron tayo? Anong buhay ang nais nating malantad? Sabi ng propeta, basa tayo ng quotes. Ayaw ko masayang ang quote na to. May binanggit ang propeta na 2 pintuan sa puso ng tao. Dati ang alam natin, ang nasa puso ng tao ay pananampalataya lamang at doubt. It's either faith or doubt. Pero sa paksa ng propeta, na doors in door, the door of pride, paki-plus, Sir Mary Ann. Paragraph 166. The door of pride. Paragraph 166, hindi yan. The door of pride, pakihanap. I'm sorry. Mali yata yung ano mo. 1965, 3 hit yan. I'm sorry, Sir Mary Ann. Door of Pride, 1965. Meron kasing 1950s na dalawa diyan. So doon tayo, babalik ka sa yan. 1965 yan. February, pinangaral ng propeta. 166 tayo. Sabi niya, now, on the right side of the human heart, when you walk into the door, there is a little door on the right side, and that's called the door of pride. Meron palang pintuan, patungo doon. Ano kaya ang naroon sa pintuang yon sa puso ng tao? Oh my! Don't you go to entering that door. Wag na wag kayong papasok sa pintuan na yan na tinatawag na pintuan ng pride. Sa pintuang yan, sabi diyan, they don't want the Lord in there. Makinig kayong mabuti. Sa kanang bahagi daw po ng puso ng tao, ang puso natin nasa kaliwa, pero sa kanang bahagi daw ng ating puso, meaning nandito, merong isang maliit na pintuan, at ang tawag sa pintuan na yan ay the door of pride. At wag na wag ka daw papasok yan sa pintuan na yan, sapagkat merong They don't want the Lord in there. Ayaw nila na pumasok ang Panginoon diyan. Sabi diyan, they don't want the Lord in there. On that door. That's pride. I tell you, it's pride. Don't you meddle in there. Now he can feel welcome as long as you keep the pride door shut. So di ko muna papalawakin yan. Kulang tayo ng oras. Talon tayo sa paragraph. Lalaktawan muna natin ang maraming paragraph. Talon tayo sa 231. Actually, yung word na humiliate, mababasa natin yan. Pero
2:31 tayo, Sister Berian. Para tingnan natin na meron ding isa pang pintuan. 2:31. Malayo ka na masyado. 2:98 ka na. 2:31. Please, 2:31 tayo. Dahan-dahan lang. 2:31. Kung meron kayong panahon, basahin yung message na yun ng prophet. Yan. But, there is another door, mga kapatid. Actually, sabi niya, may 3 pintuan sa puso ng tao. There are 3 main door in the heart of men. Nakita natin yung una, pintuan ng pride. Pero the next door to there is faith. See, your private life. Door of pride. Your private life. Now, let's open the door of faith. Nakuha niyo ba yung thought ng prophet? Ang buksan daw natin ay ang pintuan ng pananampalataya. Just a whole ring of them, see? Let's go into faith. Ang pasukin daw natin na pintuan sa puso natin, ibig sabihin may kwarto, merong mga part na nasa puso natin, na doon sa pintuan ng pride, merong isang kwarto, silid sa puso natin, nasabi doon, hindi nila gugustuhin ang Panginoon na pumasok doon. May kinalaman daw yun sa pribadong buhay mo. Na ikaw lang ang nakakaalam kung sino ka talaga. That's pride. Pag sinabing pribadong buhay, ikaw lang ang nakakaalam. Sa sarili mo, sa anak mo, sa asawa mo, sa church. Ang dami mo nang gustong pakawalan na salita. Sa anak mo, sa asawa mo, gusto mo nang murahin yung asawa mo. Hindi man lumalabas sa bibig mo. Pero alam ng Diyos, merong something doon sa loob. Hindi mo man direktang masabing, naiinis kayo kay Brother Ryan, naiinis kayo sa kapatid na yan, sa kapatid na yan, nagdududa kayo, nag-aalinlangan kayo, may sama kayo ng loob. Pribadong buhay na ikaw lang ang nakakaalam, pero alam ng Diyos na merong bahagi sa buhay mong yan. And don't never ever enter into that room. Pag pumasok kayo diyan, magkakaroon ng unity. Isang unity na hindi maganda. It is the union between the pride, the spirit of pride, the evil spirit, and you. Kapag ang spirito ng pride na ito, pumasok ka doon at nakipag-isa ka, nagkaroon ka ng intimate relationship, then, lahat ng pwedeng makita sa buhay mo, magmanifest na hindi maganda at hindi tama, malalantad. Nakakaintindihan ba tayo? Ang oras, hindi magpapahintulot. Sabi ng propeta, doon tayo sa isang pintuan, na kung saan sa pintuan na yon, nang nasa loob, ay may kinalaman sa pananampalataya natin. At pag pinag-usapan ng pananampalataya, sino ang nakikilala nyo? Sino ang nakikita niyo, mga kapatid? Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang plot twist nito, kapag ang title natin, The Spirit of Pride, capital S, ang dulo nito, saka na. May the Lord help us. Meron pa akong 7 minutes. So, napakahaba nito, mga kapatid. So, sana po pagtiisan ninyo. Siguro kahit nga po sa sunod na Miyerkules, hindi pa natin to matatapos. So, ang susunod natin, lalo nating ilalaborate kung anong pride na ito. Titingnan natin ang definition mismo ng Biblia about dito. Ano ang mga manifestation nito? Bagamat may mga nabanggit na tayo.
Ang Psalms chapter 10, napakaganda nito, basahin natin. At dito siguro ako magtatapos. Psalms chapter 2, chapter 10 verse 2. Mga awit, kabanatang 10, talatang 2 hanggang talatang 8, then we will close. Babasahin ko lang at ilalaborate natin to sa susunod na Miyerkules. Sabi dito, the wicked in his pride persecute the poor. Let them be taken in the devices that they have imagined. Verse 3, for the wicked boasted of his heart's desire and blesseth the covetous whom the Lord abhorreth. Hanggang verse 8 tayo, sundan mo lang Sir Marian. The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God. God is not in all his thoughts. Kaya doon sa pintuan na sinasabi ng propeta, walang lugar ang Panginoon sa pintuan na yon. Pero nasaan yung pintuan na yon? Nasa loob ng puso natin. Verse 5, his ways are always grievous. Thy judgments are far above out of his sight. As for all his enemies, he puppets at them. He has said in his heart, umaawit din siya, I shall not be moved. I shall not be moved. Ako pa rin ito. Di ba? May awit din siya sa kanyang puso. I shall not be moved. I shall never be in adversity. Verse 7. His mouth is full of cursing and deceit and fraud. Under his tongue, ito na mga marites, yari kayo sa sunod na Miyerkules, is mischief in vanity. Verse 8, he seated in the lurking places of the villages, in the secret places, sa lihim ng mga dako, does he murder the innocent. His eyes are privily set against the poor. Proverbs 8:13, gusto kong idagdag. But the fear of the Lord is to hate evil. The fear of the Lord is to hate evil. Proverbs 8:13. KJV. Sabi diyan ng Panginoon, the fear of the Lord is to hate evil. Una, pride. Arrogancy in the evil way. And the froward mouth do I hate. So kinamumuhian daw ng Panginoon ang isang tao na nagtataglay nito. At kung babalikan nyo yung binasa natin nung nakaraan, nung first part ng ating series, Proverbs 6, chapter 16 to 17, may 7 bagay na kinagagalitan ng Panginoon at ang isa doon ay ang pride. So kahit pa paano, mga kapatid, na-expose natin kung ano ang pride. Ano ang pride? May kinalaman sa pagkakakilanlan. May kinalaman sa salitang I. So, mas expose pa natin to at mas kilalanin natin para alam natin kung paano natin to haharapin, mga kapatid. May the Lord help us. Patuloy nyo ipag-pray ang paksang ito. Marami pa tayong dadaanan. At ang pinaka-importante sa lahat, sana nga po maabot na natin ang dulong bahagi. Paano natin to haharapin? How to deal with it, mga kapatid. Kaya nga yung topic natin, dealing the sin o the spirit of pride. Ibig sabihin, pagkatapos nating ilantad ito, paano natin ito haharapin, paano natin ito gagapiin, at paano natin ito pagtatagumpayan. Merong susi. Siyempre, meron tayong salita ng Diyos. Meron tayong mensahe. Sabi ng propeta, mayroon siyang paksa, ang topic niya, ang title niya, How do I overcome? Paano ako magtatagumpay? At ang sabi niya,
An overcomer. An overcomer is the one who overcome the pride. Well, tingnan natin kung paano natin i-overcome yan, mga kapatid. Pero ang totoong mananagumpay, hallelujah, may kakayahan siyang gapiin ang Espiritong ito. Sa tulong ng Espiritu ng ating Panginoon, mga kapatid, at ang ating pakikipag-isa sa Kanya, at pananatili sa Kanyang salita, we will overcome. Walang dapat ikatakot ang mga anak ng Diyos. Malantad man ang Espiritong ito at malantad pang ibang Espiritu, meron tayong Espiritu ni Kristo. Hallelujah, na nasa atin. God bless you, my beloved brothers and sisters. Ating palakpakan ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo. Manalangin tayo sa pagtatapos. At isang request prayer ang ipinapaabot sa atin dito. Pamangkin ng ating kapatid, Sister Jane. Tama po ba? Si Maria Cassandra Orinion, 4 years old. Meron po siyang sakit. Ay, hindi pa ma-diagnose, pero meron siyang iniinda. Okay. Nakaapat ng MRI. Ano ibig sabihin ng MRI? Sa buto? Bones? Hindi. General? Okay. MRI. Sa loob ng 4 months, hindi ma-diagnose, hindi ma-trace kung ano yung sakit. So, wala tayong kakayanan na ma-diagnose yan. Wala tayong kakayanan magpagaling. Espiritu yan na umaalipin sa isang musmus na bata. Pero kahabagan nawa tayo ng Panginoon at abutin ng kapangyarihan ng Panginoon ng musmus na batang ito na si Maria Cassandra. Sasama natin to sa prayer, mga kapatid, mga prayer warriors, the elders. Sama-sama tayong manalangin. Pasalamatan din natin ng Panginoon. Hallelujah. Yuko natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Dakilang Diyos, Panginoong Jesus, Lord, salamat sa gabing ito. Salamat sa mayaman mong mga salita. Marami kaming tinunghayan sa gabing ito, Panginoon, na alam ko kung sa amin lamang kakayanan. Kung didepende kami sa aming sarili, tila po ba mahirap itong maunawaan, i-digest, matanggap, maintindihan. Pero I am totally relying on you, Lord. Alam ko sa aking sarili, wala akong kakayanan. Alam ko ng aking mga kapatid ay wala rin pong kapasidad na i-grasp ito, na may digest ito. Pero sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ng iyong layunin, ng iyong programa sa buhay ng bawat isa amin na gumagawa. Alam namin, Lord, na ang lahat ng ito ay aming mapagtatagumpayan. Sa pamamagitan ng iyong salita ay amin itong maunawaan at maiintindihan. At ito po ang aking dalangin, ito po ang aming dalangin, Lord. Kung hindi man po lubusan pang maabot, masapo ng aking mga kapatid, ang aming pinag-aaralan, Panginoong, tulungan niyo po ang bawat isa. Sa iyo ko po sila ipinagkakatiwala. Sa pagpapatuloy ng paksang ito, Lord, higit po panawa kaming gabayan at tulungan. Ang iyong lingkod, unang-una na, sa aking mga kapatid, na yung pinili, ito talaga sa dakong ito. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa iyong mga salita. At sa gabing ito, Lord, merong ipinaabot na request prayer. Ang aming kapatid, Ate Jane, Lord, ay merong kumpiyansa na sa gawaing ito, hallelujah, na pinagdalhan mo sa kanya, na ngayon ay nalantad siya bilang isang mananampalataya, nakasama ang mga mananampalataya sa dakong ito, ay merong Diyos na pinagtitiwalaan, merong nakikilalang Diyos na mapagbiyaya, na may kontrol ng lahat, na may kontrol sa buhay, na may likha ng lahat ng mga bagay. Kung kaya naman, Panginoong Diyos, sa gabing ito, sama-sama naming itinataas sa iyo
ang musmos na batang ito sa katauhan ni Maria Cassandra Orinion, Lord. Have mercy on her, Lord Jesus. Sa musmos na bata, kaisipan ng taong ito. Kung kami ang titingin, hindi namin alam kung anong nasa unahan. Pero ikaw, Panginoon, alam mo na ang lahat. From beginning to the end, Lord, you know all things. Ikaw na po ang bahala sa batang ito. We commit to you. We commit to you, Lord, Maria Cassandra Orinion. Hindi po maikli ang iyong kamay para i-extend ang biyaya at pagpapala, kagalingan, kalakasan sa kanya. Habang kami dumudulog sa panalangin, kumilos ka ng makapangyarihan ayon sa iyong sakdal na kalooban para sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Mangyari lamang po, O Diyos, ang iyong kalooban. Pagpalain mo ang aming kapatid, Sister Jane, Lord, na mayroong compassion, care para sa kaniyang pamangkin. Tulungan mo siya, Panginoong Diyos, na magkaroon din siya ng lakas ng loob na extend ang biyaya at pagpapala. Extend ang iyong salita sa mga magulang ng batang ito. Ikaw ang maglagay ng lakas ng loob, kapahayagan, karunungan sa aming kapatid, Ate Jane, para ang biyayang ito, Panginoong Diyos, ang kapangyarihan ng iyong salita at pagliligtas ay tumulay sa mga magulang. Ano pa't maghimala ka, Panginoon, mangyari lamang, O Diyos, ang iyong kalooban. Maraming salamat po. Dalangin namin ang lahat ng ito sa iyong dakilang pangalan, aming Panginoong Jesus. We claim, Lord. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Sa aming paghihiwa-hiwalay, sa pagtatapos ng gawain, pagpalain mong bawat isa. Ang mga kahilingan na hindi na-express, na ipahayag, na ipaabot, ikaw po ang nakakaalam. Kayo na po ang bahala. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Dalangin namin ang lahat ng ito. Pasalamat. Tinataas sa iyo lamang at hinihiling sa iyo pong dakilang pangalan. Aming Panginoong Jesucristo. Amen, amen, amen.